Praise the Lord. Thank you, Brother Jansen, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Lahat ng blessed magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Tagal na po natin hindi nagkikita. So, babawi po ako ngayon. Siguro mga alas 10 uwi na po tayo. Praise the Lord. Nasa pag-aaral po tayo na ngayong Febrero about how to experience the best of God's love. Because we need to know and understand na ang nais po ng Diyos po sa atin ay maranasan yung pinakamainam sa kanyang pag-ibig. Ang sabi po ng Romans 8:32, kung hindi po pinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin, hindi ba niya ibibigay ang lahat ng bagay? Nung kinreate po si Adan at Eva, dalawang tao lang po pero napakarami pong mga pagkain, punong kahoy na nagbubunga ng mga prutas. At yung pinaka-best binigay po ng Panginoon. In fact, pinaka-best para mailigtas po tayo, binigay na po niya. Yung bugtong na anak niya nga ho. It is It is wrong to believe kung ano ang sitwasyon mo ngayon na halimbawa wala kang bahay, wala kang asawa, no? At single ka pa, no? At wala kang sasakyan, pero kailangan mo, it is wrong to believe na hindi hanggang dito lang tayo. Ay anak, hindi ka na magka-college. Talagang ganyan lang tayo. That is wrong. Kasi nung tinanggap mo ang Panginoon, ang sabi ng Bible, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Amen. And we are blessed along with Father Abraham, kung tayo'y nananampalataya kay Kristo. You need to believe that you are blessed, you are loved, you are already forgiven, you are saved, and God wants you to experience His best. Pero napag-aralan nga po natin, hindi siya automatic na mararanasan mo ang pinakamainam o pinakamabuti sa pag-ibig ng Diyos because meron ka dapat gawin. Huwag po kayo maniwala na wala ka nang dapat gawin na automatic. Wala po. Kasi po, kung automatic yan at pare-pareho lamang po, bakit tayong mga Kristiyano, pare-pareho lang ang Diyos natin kung titignan mong buhay ng bawat isa iba-iba. Meron yung parang mas pinagpapala, meron yung parang antagal na nasa church, nakabusangot pa rin siya, parang wala siyang kapayapaan. Napansin niyo ho ba yun? Ngayon, tatanong niyo po, may favoritism ba ang Lord? Wala. Wala ho. Binigay po ng Lord ang mga susi para maranasan po natin. Kaya nga, I give you the kingdoms, and whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. The keys of the kingdom. Nasa atin po ang mga susi. Nasa sa atin po kung paano natin i-appropriate o itanggapin ang mga best po ng ating Panginoon. It's all by faith. Sabi po ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Imposibleng matanggap mo at ibigay sa iyo ng Diyos yung mga bagay na pinakamainam para po sa iyo kung wala kang pananampalataya. Amen po ba? And we need to understand this, no? And yung first Sunday po natin na pag-aralan po natin, experience God's best love through faith in Jesus Christ. Why? Because nobody can experience the best of God's love. Tandaan niyo po ito. Nobody can experience the best of God's love kung hindi mo tatanggapin si Kristo. Amen po ba? Kasi hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino po yung anak ng Diyos? John 1:12, to those who believe in Him, kay Kristo, and receive Him, has given the right to become what? Children of God. Ayan po, maliwanag po yan. Lahat ng tao linikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, ay yung tumanggap sa bugtong na anak ni Kristo. Sa first yan, mababasa niyo po doon, hindi mo pwedeng shortcut po na dumiretso ka sa Father without Jesus. Hindi pwedeng si Father lang ang tatanggapin mo. Kasi meron pong ganyan yung mga oneness, ay ang Diyos lang, ang Father lang ang gusto ko. Ang sabi po ng 1 John, without the Son, you cannot have the Father.
Kaya sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and ayan po, gusto ko munang maliwanagan ito. 1 John 2:23, no one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Maliwanag ho ba yan? Kung kinikilala mo ang anak, nasa iyo rin ang ama. Pero kung di mo kinikilala si Kristo, naniniwala ka lang basta sa Diyos. Hindi po pwede yun. Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya nga po para ma-experience mo yung God's best, you need to accept the Lord Jesus. Si Jesus po as your Lord and Savior. Tinanggap niyo na ho ba ang Panginoon? Amen. Ngayon po ang tanong, bakit hindi pa natin na-experience yung ibang best ng Panginoon po sa atin? Second Sunday po, napag-aralan natin, experience the best of God's love with an obedient heart. Kaya nga po, yung iba po, mas pinagpapala, mas obedient po sila. Yung iba, puro duda. Ay, totoo kaya? Totoo kaya yung tithes? Totoo kaya yung offer? Totoo kaya yung ganito? Puro na lang siya duda. Yung isa naman, basta sinabi ng Lord, nasa Bible, sinusunod niya. Sino po sa atin ang pag nabasa natin sa Bible, kino-question muna natin? That is wrong. Because ang Bible, ito po ay salita ng Diyos. Amen, ho ba? Kung di po kayo naniniwala na ito ay salita ng Diyos, kailangan yung pag-aralan muna. Nung years way back po nung nasa Bible school ako, pero hindi namin subject, pinag-aralan ko about kung paano napatunayan ng salita ng Diyos, ang Bible ay sa totoong salita ng Diyos. And there were scientists, mga 7 po sila, na pinag-aralan po nila, gusto nilang patunayan na ang Bible ay gawa lang ng tao at wala talagang creator. Guess what? Isa-shortcut ko na lang po. Hindi sila sabay-sabay na born again. No, on the 3rd year, meron pong na born again, nakakilala sa Diyos. Hanggang doon sa ikalimang taon o higit pa, lahat po sila napatunayan po nilang nakilala po na totoo ang Bible, totoo ang Diyos. Kung napanood nyo na po yung movie about kay Lee Strobel, kilala niyo po yung journalist na, Vatican journalist ng Amerika, excuse me po. Siya po ay nag-investigate dahil yung asawa niya na born again. So gusto niyo investigate ngayon na walang Kristo, walang Bible. Excuse po. Marami na po siyang research na napatunayan. Jesus name. Na magaganda po yung mga research niya. And one of the best na naging born again po siya, yun nga po. Gusto niyang ipahiya yung asawa niya na walang Diyos, walang Kristo, walang Jesus, walang Bible. Pero the more na nagdidig po siya, nagpunta pa siya ng Israel, kung sino-sino pong kinausap niya, mga archaeologists, at kung sino-sino po yung kinausap po niyang mga historian, at nadig po niya, nandiyan po sila mga lumang historian sila, Josephus na lahat po niyan, na nung nabuhay si Kristo, nakita po nila at mga historian pong ito, wala sa Bible, pero nasa history si Jesus. Kaya nga po, kapag sinabi po ng Bible, you need to believe. Because this is the Word of God. It is the only book na buhay po. It is living and active. Ang sabi na pong Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active. Buhay po siya, sharper than any double-edged sword. It penetrates to even dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya kapag ginamit mo yung Bible, sasabihin ng mga tao na wala sa Diyos, ay huwag mo kong i-judge. Why? Because hindi naman natin sila ginajudge, pero nadjudge sila because we're using the Word of God. Ang sabi naman ng ilan, huwag mong gamitin ang Word of God para saktan ng tao. Anong gagamitin mo? Anong gagamitin mo salita? Yung katalinuhan mo? Katalinuhan ni Jose Rizal? No, of course, the Bible, because the Bible is the Word of God. Amen. And you can experience the best of God's love if you will obey yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita.
And last week, napag-usapan po natin, experience the best of God's love in fellowship with believers. Katulad po ngayon, this is a fellowship, yung CU, yung small group po natin, fellowship yan, Bible study, fellowship po yan. Nag-grow po tayo, na-experience po natin yung best of God's love sa kalinga at ano po ang tawag po dito, kapag nasa hospital po tayo, mga kasiyo po natin ang number 1 pong nagpe-pray sa atin, kumakalinga po sa atin. Extended family, ako po, naranasan ko na po yan. Mga kasiyo ko po, last year, dinala po nila ako sa St. Luke's. Sila rin po ang malaking binayad po sa St. Luke's. Mga kasiyo po ito. At marami pong nakakaranas po nito na nagte-testimony tuwing Wednesday. Na kung dahil sa CU, nag-grow po sila. And they are experiencing the best of God's love. Now tonight, I hope ready na po tayo. Amen? Tonight, ang ating pag-aaralan, experience the best of God's love by dwelling in His presence. Now, what does it mean to dwell in His presence? To dwell in His presence is to worship Him, to praise Him, to pray. Pag nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, you are dwelling in His presence. Now, meron pong, there are tatlong presensya ng Diyos na kailangan maunawaan po natin. 3 presence of God. Una, yung omnipresent. Yung omnipresent, kahit saan nandoon ang Diyos. Pero hindi mo siya nakikita, hindi mo nararamdaman. That is the omnipresence of God. Katulad ho ngayon, ilang church ang nakabukas, ilan yung taong nananalangin tayo dito, naniniwala tayo na nandito ang Diyos. Do you believe na nandito ang Diyos? Sila rin po naniniwala na nandoon ang Diyos. Hanggang sa ibang bansa, nagpipray po niyan sila. No? At sa iba, linggo na ng umaga po niyan, napakarami po nila. Kaya ito po kaya kung minsan po, kung hindi iniisip nyo ang hirap unawain ng Trinity, mas mahirap unawain po yung omnipresent. Pero naniniwala ka na lagi mong kasama ang Diyos. Hindi yung pag nag-pray ka, Lord, nandito ka ba o nakay-ano ka pa? Baka hintayin na lang kita kung maninaya ka. Kung billion po yan, no? Mamamatay ka na. Kung ang Diyos hindi siya omnipresent, hindi mo pa siya mararanasan. But praise the Lord because God is all-powerful. He is sovereign. He can be anywhere. Anytime. Ang diablo, si Satanas, ang mga demonyo, hindi yan omnipresent. Hindi yan ay nandito si Satanas, no? Baka kamukha lang ni Satanas, mga kampo niya kasi. Hindi naman po kasalanan yon, pero huwag kang maniwala na si Satanas, nandito siya sa Pilipinas, sa Amerika din siya, hindi po. Because He is not God. There is only one powerful, sovereign God, and His name is Jesus. Isa lang po. Wala nang iba. Wala na pong iba po. So that's why ngayon po pag-aaralan natin, it's very important to dwell in prayer, worshiping the Lord. Ito po ang actually po, nagpahaba ng buhay ko. Because last January 27, I just turned 19 years sa dialysis. 19 years na po ako sa dialysis. Marami po hindi makapaniwala, even the doctors. No? Pero ang sekreto lang po talaga si Kristo. Lagi mong kausapin si Kristo, pag bulay-bulayan ang kanyang salita, lagi kang magpasalamat sa Kanya, mag-worship sa Kanya. Dahil siya lang ang nagbibigay ng buhay. Siya lang ang pwedeng magpahaba ng iyong buhay. Amen. Pwede na tayong mag-closing prayer doon. Anyway, Psalms 105 verse 4, sabi ho dito, look to the Lord and His strength, seek His face always. Let's pray. Heavenly Father, we thank you na nandito po ang bawat isa sa amin. And we are gathered here as one family to worship you, to bless your holy name, and to thank you for your goodness sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo nga po ang bawat isa na nagbigay po ng oras upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay pasalamatan sa iyong kabutihan at tumanggap kami, Panginoon. Of course, Lord, we want your blessing. Bless us tonight, Lord, from your powerful word. And teach us, Holy Spirit. Holy Spirit, open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And as I declare your word, let there be healing.
Let there be deliverance and salvation be upon your people today. Lord, lalo sa aming mga first-timers na mga naka-online din. Salamat po, Panginoon. Be with us. We thank you for your glorious presence. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi po ni David, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Bakit lagi natin nababasa yung hanapin yung mukha ng Diyos? Yung about the face of God. Di ba yung declaration po natin sa bandang huli yung the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. Because ang face po sa Hebrew, because ang Old Testament na isulat po siya sa Hebrew, ang original na pangalan po ng Hebrew word na face is pane. Sabi niyo po pane. At pag plural po nito is panim. Pero nilagay ko na lang po pane kasi kapampangan tayo eh. No, pane tamong mag-pray dapat. Pane tamong mag-church. Pane tamong mag-anaka. Ne? Pane ka mong mayap ataw. Pane kang magpasalamat kay Ginoo. So kayong mga Tagalog, naintindihan niyo ano ibig sabihin ng pane? Panay. So tuya ba ito yung panay po? Lagi. Yan po. Pero sabi niya, ang pane dyan, Hebrew word, refers to the face, countenance. The Lord make His face shine upon you. The Lord, nandito countenance, hindi na makimemorize kan kay. Ha? Lift up His countenance upon you and give you peace. Yung countenance yung pong naka-smile ang Lord sa iyo. Tignan mo ang countenance ng pagmumukha ng katabi mo ngayon. Nakikita mo ba si Kristo? Nakabusangot siya. Kapag Kristiyano ka, dapat ang countenance mo, kahit ano pa ang kalagayan mo, kahit ano pa ang masakit sa iyo, dapat ang countenance mo nag-glorify ang Lord. Kaya nga po yung the Lord bless you and keep you, the Lord makes His face shine upon you, the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. No, ito po yung kasi yung naka-smile ang Lord sa iyo, sa presence po ito. This is the presence of God. Kaya actually sa ibang salin po, halimbawa sa ESV, sinabi po, seek the Lord and His strength, seek His presence. Because the face of God is the presence of God. Amen. Kaya nga po pag sinabing, let us seek the Lord, let us seek His face, ay ibig sabihin po niyan, mag-dwell tayo, manahan tayo sa Kanyang presensya. Even po yung Matthew 6:33, sabi doon, na seek ye first the kingdom of God. Ano po ang kingdom of God? Ang kingdom of God, ang sabi po sa Romans 14:17, the kingdom of God is not a matter of eating or drinking. It's not a matter of celebration. It's about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So if you seek first the kingdom of God, you are seeking yung pong righteousness ng Lord na nasa iyo na, yung joy ng Lord that is unspeakable, yung fullness of joy, tsaka po yung peace that passeth all understanding. Now sa Luke, alam niyo ba, sa Luke sabi ng Panginoon, yung kingdom, hindi to literal na kingdom. Bagamat merong literal na kingdom, pero yung unang kingdom na atin pong dapat makita ay yung kingdom ay nasa ating kalooban. Nasa sa atin po. Yan po, sabi po dyan sa Luke 20:17, 20:21, and when He was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, verse 21, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. And that's why we need a silent period na kapag nagpe-pray ka, Lord, I thank you that your presence is within me. Ito po yung tinatawag naman pong indwelling presence ng Lord. Kanina po yung omnipresent tapos indwelling presence po. Yung pong nararamdaman natin kung minsan nasa gate ka pa lang, nangingilabot ka na. Hindi dahil napupupo ka. Pero dahil nabibless ka. Amen po ba? Naranasan niyo ba yon? Sa gate pa lang, narinig mo ng praise and worship, talaga pong tuwang-tuwa ng puso mo, nangingilabot ka na. Because ang tawag po dyan, that is the tangible presence of God. Ngayon, ito pong indwelling presence. Kaya tatlo po yan, omnipresent, tangible presence,
yung tangible, manifest, glorious presence ng Lord, and the indwelling presence, the kingdom of God, the Holy Spirit, the Spirit of Jesus ay nasa sa atin po. Amen po ba? Pero hindi po automatic na maranasan mo yan. You need to dwell, na magkaroon ka ng time sa presensya ng Panginoon. Magkaroon ka ng time na makipag-fellowship sa Lord. The best fellowship is fellowship with the Holy Spirit. Amen. Kaya kapag nagsisiyo tayo, dapat ang sentro si Jesus, ang sentro ang Holy Spirit. Kasi kung tayo nagsisiyo at ang pinag-uusapan natin chismis lang, nagsasayang lang tayo ng oras. Para tayo mag-grow sa siyo, dapat ang sentro si Jesus. Yung presence niya na nasa atin po. Anyway, sabi po dito, to seek God's face is to seek His presence. Always remember that. So number 1, experience the best of God's love by dwelling in His presence, because, ang sabi po dyan, in His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is fullness of joy. Joy and peace. Joy and peace. Lahat po ng tao, naniniwala po ba kayo? Lahat po ng tao, tayo po lahat, gusto natin, masaya ang buhay po natin. Gusto po natin, meron tayong kapayapaan lagi. Amen. At kaya kung saan-saan, at kung anong-ano ang ginagawa ng mga tao para maging masaya lang po sila. Bumili ng ganito, bumili ng ganyan, pumunta ng iba't ibang lugar. No, kung ano po ang ginagawa po nila para may kapayapaan sila, bibili ng CCTV. Kung minsan yung napakayaman, hindi lang CCTV, ipapalibutan ng mga security guards ang bahay niya para lang magkaroon ng kapayapaan. Pero sa presensya ng Lord, kompleto ang kagalakan at kapayapaan. Sa presence po ng Lord yan. Ang sabi po ng Psalm 16:11, you make known to me the paths of life. In your presence, there is fullness of joy. And at your right hand are pleasures forevermore. Amen. Alam niyo po yung malungkot ka, tapos nakapag-attend ka ng church. Tapos mo nag-attend ng church, masaya ka na naman. Because nadama mo yung presence ng Lord. Nalulungkot ka, nalulupaypay ka, nag-attend ka ng CU, pero pagkatapos ng CU, naibsan ka dahil pinag-pray ka ng mga kasiyo mo. Amen. Pero kung pagkatapos mo mag-siyo, nalulupay ka uli, something is wrong, sumbong niyo po yung forerunner niyo sa amin. Dapat po yung forerunner talaga po, spiritual siya, naka-ready siya na mag-disciple every time na may siyo po sila. Kaya nga po, this is very important sa presence po ng Lord. Noon po may inaawit po kami. Yung pong times of refreshing. Sino pong nakakalam noon? Times of refreshing. Alanan anak ko pa mo Ay ka, Brother Eric, balo mo yan. Kaya beda ka. Sabi po doon, times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Wala nang hihigit pang kagalakan kesa sa presensya ng Lord. Ano po ang sabi ni David? Better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. 1,000 years elsewhere. Kahit ilang taon ka pa, ilang linggo ka pa sa London, sa Boracay, sa Japan, anumang gusto mong lugar na puntahan, ang sabi ng Bible, higit pa yung isang araw na nagdwell ka, nanahan ka sa tahanan ng Diyos. Kaya yung pong mga naka-cruise ngayon, yung pong nagtutur na naka-luxury ship, na nandun na po lahat, ngayon kayo'y nandito, mas daig pa po natin sila. Dahil ang presence ng Lord ay kasama po natin. Ang sabi ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Hindi lang tayo 3, kapatid, marami tayo. Kaya nga ho, damang-dama natin ang presence ng Lord. Kasi sabi niya, 2 lang. Kung 2 lang kayo mag-asawa, mag-pray kayo,
nandoon ang presence ko. Kung meron na kayong anak, 3 na kayo ngayon, nandoon ang presence ko. Ngayon, ilan ho tayo? Siguro nasa more than 200 ho tayo ngayon. Naniniwala ho ba kayo nandito ang presence ng Lord? And I pray habang nandito po ang presence ng Lord, kayo po'y kino-comfort ng Lord. Yung pong may mga depression, binibigyan po kayo ng joy ng Lord in Jesus' name. Yung may mga anxiety, mga alalahanin, in the mighty name of Jesus, na binibigyan po kayo ng peace that passeth all understanding ng Panginoon. Yung may mga karamdaman, I declare in the mighty name of Jesus, by the presence of the mighty God, you are healed right now in Jesus' name. Amen. Because in the presence of God, there is also healing. Amen. Yung lungkot na papawi, yung sakit na wawala in the presence of God. And that's why it's very important na tayo'y manahan, laging manalangin, laging magsimba, at laging mag-attend ng mga fellowship po natin. Kaya nga po kapag tayo ay mayroong kabigatan, ano pong sabi ng Bible, Philippians 4, 6, 7, do not be anxious, huwag kayong masyadong worried about anything. But in every situation, ano man ang sitwasyon, by prayer and petition, with what? With thanksgiving, present your request. Kung kayo ay, sabi po ni Apostle Paul po dito, kung kayo ay may mga alalahanin, no? Kung kayo ay may mga problema, meron kayo anxiety, nagkaka-depression na rin kayo, ang tanging dapat nyo lang gawin ay manalangin. Manalangin kayo at sabihin nyo kung ano yung pangangailangan nyo. Let your request be made known to God. But, sabi po dyan, by prayer and petition with what? Thanksgiving. Dapat meron kang pasasalamat. Salamat Lord, kahit ganito ang sitwasyon ko, hindi mo ko pababayaan, panalo na ako at matatapos din ang problemang ito. Salamat Lord, na kahit na, Lord, na magulo ngayon, alam ko, ang aking pamilya ay maayos pa rin. Magpasalamat ka na because ang kaparehong word ng thanksgiving sa Bible is praising the Lord. When you thank the Lord, you praise Him. When you praise Him, you thank Him. And thanking God, kahit wala pa yung pinagpe-pray mo, pag nagpapasalamat ka na, that is faith. Because anong sabi ng Hebrews 11:1? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Wala pa man, naniniwala ka na nandyan na, kaya nagpapasalamat ka. Kaya ang sabi naman ng Mark 11:23, when you pray, believe that you have received and it will be yours. Kaya kapag nag-pray ka, do not be anxious, sabi ni Paul, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, by praising the Lord. Present your request na nagpapasalamat ka. Ama, salamat po dahil ako ay anak mo at lagi mong dinidinig ang aking panalangin. At sa iyo, Ama, wala pong imposible. Amen po ba? And kapag nag-pray ka, na merong pasasalamat at nagpupuri sa Diyos kahit wala pa yung answered prayer. Ang sabi ng verse 7, and the peace of God, the fullness of joy, and the peace of God that passeth all or transcends all understanding. Sa ibang salin po, that passes all understanding. Hindi mo maunawaan. Hindi mo maunawaan kung bakit kaya ako payapa? Kasi nag-pray ka na. Nag-pray ka na. Hindi po ugali ng tunay na anak ng Diyos na may problema ka, na lagi ka na lang nagwo-worry. Sa sitwasyon ko po for 19 years, and then ang dami ko pong iba't ibang nararamdaman po ngayon, and I don't want to speak about them, dahil lagi ko sinasabi sa kanila, mga karamdaman lang kayo, wala kayong kwenta, ako ay anak ng Diyos, hindi kayo mananalo. Amen. Hindi nyo ako madadala sa impyerno, anak ako ng Diyos. Mga problema lang kayo, anak ako ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Simula nung tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Kaya nga, kapag nanalangin ka, ibigay mo lahat sa Lord. Na the peace that passeth all understanding will guard your hearts. Hindi ka na ngayon parang maaatake pa o kung ano yung mangyayari pa sa iyo. Alam mo po yung kapag anxious ka, very worried ka, pwede kang maatake sa kaka-worry, na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pwede ka pang mabaliw sa kaka-worry, na hindi mo alam kung ano solusyon sa problema mo.
Pero dahil na kay Kristo ka, tandaan mo, lahat ng problema po natin, lahat ng sitwasyon po natin, iisa lang ang solusyon ng problema ng tao. Si Kristo lang at wala nang iba. Amen. So, papayapa ka na, no, magkakaroon ng God will guard your hearts and your minds. Bibigyan ka na ng joy, bibigyan ka na ng peace. Kaya nga po, kapag meron kayong mga lalahanin, meron kayong worries, meron kayong cares to God, sabi din ni Peter, Jesus' name. 1 Peter 5:7, give all your worries and cares to God. Lahat ng alalahanin mo, lahat ng mga ang tawag po dito, mga concern mo, mga cares mo sa buhay, sabi po dyan, ibigay mo sa Diyos. Bakit? For He cares about you. May pakialam ang Diyos sa'yo. Nagmamalasakit ang Diyos sa'yo. Hinihintay ka lamang na lumapit sa Diyos at manampalataya. Amen po ba? Hinihintay ka lang. Kaya nga po, ibigay mo sa Diyos. At kapag binigay mo sa Diyos, tandaan nyo ito. Sabi ko, sinulat ko po dito, sabi ko po dito, when you give your worries and cares to God, be sure, don't take them back. Amen. Alam niyo po yung nag-pray ka, Lord, may pangangailangan po ako. Lord, bukas po, ganito, ganyan, ganyan. Tapos maya-maya, hawak mo yung cellphone mo. Kapatid, dating kang pera, pwedeng pautang. Kaya iniisip mo, kanino kaya ako mang-uutang? O kanino kaya ako? Last Friday po, nung tinuturo ko po ito sa mga pastors and elders, tsaka ibang full-time workers po natin, na-share po ni Elder Ver, yung kanyang Bible study, nag-testimony po yung mag-asawa kung paano nag-provide ang Lord in a way that is so impossible. Bukas, halimbawa ngayon pong gabi ito, nag-pray sila, bukas, kailangan ng magbayad para pang-tuition fee ng anak po nila. Wala na po silang pwedeng gawin pa, nagawa na po nilang dapat nilang gawin, wala na, lahat. And then, kagabihan, wala pa rin pera, wala silang mahanap, at ayaw nila po nilang mangutang pa ng mga matataas na katulad ni Bombay, ganon. Sabi po ng asawang lalaki, sabi ni Mr., mag-pray tayo. Alam ko, tutugon ng Diyos. So nag-pray po sila. To make the long story short, pagtapos po na nag-pray, yung lalaki po natulog na. Sabi po ng babae, wala pang pera yung anak mo, matutulog ka na lang, kaya niya. Sabi, tumayo yung lalaki, di ba nag-pray na tayo? Bigay mo sa Diyos. Matulog ka na. Ang Diyos na ang bahala bukas. True enough, kinabukasan po. Yung napakatagal nang hindi nagbabayad ng utang dun sa lalaki, bigla na lang pong dumating. Nagbayad ng utang at meron pang pasobra, meron pang patubo. Isipin niyo po ito, kinalimutan ng aho niya. Baka sabihin niyo, pastor yun kasi may pautang ako, wala naman pautang. Sino ba napautang ko na para mag-ano? Alam niyo, kahit wala kayong pautang, kung may kailangan kayo, maniwala lang kayo, kahit po yung masamang tao, masungit na tao sa'yo, pwedeng gamitin ng Diyos para isupply ang pangangailangan mo. Sa Amerika po, true story to, dun sa pinapanood ko pong It's Supernatural with Sid Roth. Nanonood ho ba kayo ng ganun? Well, anyway, nagpe-pray po yung babae dahil wala po siyang trabaho, bankrupt po, kasama po niya yung kaibigan niya ata, na kailangan po ng pagkain sa bahay, gatas ng kanyang anak, diaper, and so on and so forth. Eksaktong amount, pinag-pray po niya, Lord, kailangan ko ng ganitong amount. Sabi po ng sabi niya sa kaibigan niya, punta tayo ng supermarket. Bakit? Wala pa tayong pera kanya. Basta punta tayo doon. Nung pumunta po sila, nagpa-park na po sila, may dumapo pong ibon sa harap po nila bago makapag-park totally. At yung ibon po, may daladalang mga dollars. Binitawan po ng ibon yung mga dollars. Siyempre po, anong gagawin mo? Lalabas ka, titignan mo. Nung tinignan po, malulutong pa ho yung At kung ano po yung amount na pinag-pray po niya, yun po ang binigay ng Diyos. This is a true story. Amen po ba? Maniwala lang po kayo. Kasi po, yung pong nag-deliver po ng hamburger ni Elijah, yung pinakamasibang ibon ang ginamit ng Diyos.
uwak. Sabi ng Diyos, o ikaw uwak, alam ko pinakamasiba ka. Pero dalhan mo ng pagkain ang aking lingkod sa umaga ng karne at ng tinapay, sa hapon din karne at tinapay. Ibig sabihin lang po sa Bible pala, 2 beses lang tayo dapat kumain. No? Pero kayo may kapilaan ako, may regalwa kayo na kayo, may kalima na kayo. Yung 2 beses po, yung hamburger, binigay, hindi po nagutom si Elijah kahit nasa ilang po siya. Kahit nasa lugar na wala pong pwedeng mag-bless na tao. Naalala ko din po, meron pong isang matanda na yung pension niya kulang. Lagi siya pong nagpe-pray. Lagi naman pinoprovide ng Lord ang pangangailangan niya. One day, nagpe-pray po siya sa labas. Na Lord, wala na po akong pagkain, kulang po yung aking pension. Panginoon, alam ko, katulad ng dati, magpo-provide ka. Narinig po nung kanyang kapitbahay na hindi naniniwala sa Diyos. Ang ginawa ng kapitbahay, patutunayan ko sa kanya, walang Diyos. Bumili po siya ng grocery, napakarami. At linagay po niya sa gate niya, kumatok. And then, binuksan nung matanda. Sabi niya, pagbukas niya, Panginoon, ang bilis mo namang tumugon sa aking panalangin. Maraming salamat po. Dumungaw po yung kapitbahay niya. Hoy! Ako yan, hindi yung Diyos ang nagbigay sa iyo, ako yan. Muling nanalangin yung matanda, sabi niya, salamat po Panginoon, pati pala demonyo, pwede mong gamitin para i-bless ako kanya. Maniwala po kayo, kahit po demonyo, pwedeng gamitin ng Lord para i-bless ka. Amen? Nasa Proverbs yan, the wealth, pwede natin ibigay yung yung Proverbs kagabi. A good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth, yung kayamanan daw ng makasalanan, yung mga may mga flood control project, no? Yung mga yan po. Yung kasalanan yung kayamanan ng mga kasalanan ng mga congressman at ng mga senador at ng mga kontraktor. At sabi diyan is stored up for the righteous, naiipon para sa atin. Amen. Kaya nga po, huwag kayong magalala kapag may alalahanin po kayo, ibigay nyo lang sa Diyos. At patuloy po yung ibibigay ng Panginoon. Isa po sa testimony ko po yan. Noon po hindi talaga, ngayon po halos libre na ang dialysis since last year po ata, I think. No, last year lang niya, June. No, at, or 2024 ata, magto 2 years na pala. Pero anyway, during lahat ng mga kasama ko sa dialysis, pumipila sa PCSO, na kay mayor, na kay governor, kapag wala silang pera, humihingi po sila ng tulong. Pero ako, sabi ko, Lord, kung ginawa mo akong pastor, at ako'y anak mo, hindi ako magpapalimos. Ang prayer ko po noon, Lord, sabi ni David, mula nung bata siya, hanggang tumanda siya, wala pa siyang nakitang lingkod ng Diyos na nagpalimos ng tinapay. Alam niyo po, mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo nagpapalimos. Mayaman ang Diyos. He will supply your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Katulad po ng mga kinuwento ko sa inyo. Praise the Lord. Number 2, experience the best of God's love by dwelling in His presence, because in His presence there is rest and transformation. Merong kapahingahan. At tayo po'y natatransform. Kung nagugulumihanan ka, natatransform ang isip mo, nagiging malinis muli ang isip mo at puso mo. Ngayong, katulad po ngayon nag-attend po tayo ng church. This is very important po sa atin. Kung minsan, yung ibang mga tao kahit na mga Kristyano, hinahanap nila yung kapahingahan sa ibang lugar. Pumunta po ng Boracay, pumunta ng iba't ibang lugar, pumunta po ng Japan. Ang misis ko po, karon. May Bulgarian sikreto ng Pastor Manny. Ang misis ko po, kasama po yung mga kasiyo niya at saka po yung bunsong anak po namin. Galing po ng last week, galing po ng Japan. So yun, kaya rin na kayong Japan, may lagnat siya. Hindi ba kapag galing ka ng ibang lugar, nagpasyal ka, hindi na ka man talaga may painawa, nakapagal. Pibot-bot may maleta. Munta ka Boracay,
sasakay ka ng van, babangka ka, tapos sasakay ka na naman van. Karas mo ka rin, lalakarin mo yung ilang kilometro para gusto mo lang makita ang kabuuan ng Boracay na, anong tawag po nila din, yung phase 1, phase 2 ng, no, station 1 pala, thank you, yan, suki ka ng Boracay siguro. No? Ayan po maganyan. Mapagod po. Kaya nga kapag hindi ko po sinasabing masama yan. Pero pag nagbakasyon ka, be sure, meron ka pa rin 1 o 2 araw, pagdating mo sa bahay nyo, magpapahinga ka pa rin. Dahil sigurado ako, wala po kasi nagbabakasyon sa ibang lugar na nasa hotel lang. Pero meron akong kakilala, madalas, pag nasa ibang lugar sila, nasa hotel lang. Ang pangalan niya ay Manny Carlos. Ako po. Opo, totoo po ito. Lalo na pag iniisip ko, hindi pa ako tapos sa message. Bahala na ako yung mamasyal, Bren. Sa isip ko, kahit hindi ko makita ang magandang lugar na yan, mas maganda pa rin ang uuwian ko sa langit, sabi ko. So, tinatapos ko po yung ko. Pero, siguro, pastor lang yung ganon, no? Yung iniisip mo, ayoko pong pag-uwi, magra-rush po ako sa message, tapos ang ipapakain ko lang po sa inyo, sardinas. Okay, sige po, wala po tayong pag-usapan ngayon. Siguro, John 3:16, pwede na. O kaya, John 11:35. Pwede na po yun. Alam niyo po yung John 11:35. Dagdagan ko po yung pwede yung pakipaskil, dagdagan natin ang kanilang mga memory verse nila. John 11:35, Jesus wept. So, bukod sa John 3:16, meron na kayong Jesus wept. Napakaigsi po, no? Kaya sabi ko, lagi po akong, kahit po nung nasa Boracay kami, nasa Siargao, madalas nasa hotel po ako. Nagpe-prepare po, nananalangin, nagpe-prepare po. Lalo na kapag end of the month, piniprepare ko rin po yung mga topic na series for the whole month. Katulad po ngayon, sa March po, for the whole week po, pinagpe-pray ko, Lord, March na, nasa po yung topic, hinihingi ko po lagi sa Holy Spirit ang topic. Kaya nga po kung minsan, nagche-tsempuhan po yung ganyan, sama ka. Hindi ko naman masabi sa kanya, pero susunod, ayoko na sumama. Sa bahay na lang ako. No, yung mga ganun ho. Lalo na po nung first time namin sa Boracay, sa Katiklan po kami, bali-badje, may ka Katiklan. Magbabas ka pa ng 4 na oras sa ata yun. Eh ako man may galmusal, sabi ko kang miss ko, may buwist ko kanta, sabi ko, ano yun magbasa pa. Adwan ang oras ka lang, Boracay ako. Sabi ko, ako munta kay Boracay ini. Pero bagos, may 4 na beses na ako munta Boracay. Pero kasi nasa pwede na pong diretso sa Aklan na yung airport. Pero nung mga bata pa ho ang tsaka siguro nagtitipid si Mrs. kaya Katiklan kami. No, yun po yung nung first time ko. Pero siya, nakilang best na po siya noon. First time po namin, pati yung mga bata, nandoon po. Sabi ko, 4 na oras? May ranop ko, may bural-bural kong mata. At ang ginawa ko nung naikit kayong Boracay, happy na yung Boracay yun O mas otin na kalupag yung picture. Di ba napapansin nyo lahat ng pinupuntahan natin, mas maganda sa picture. Pag pinakita yung Boracay, yung ganda-ganda ganyan. Tapos pagtali sa likod, may mga squatter. Buti nga ngayon, mas maganda ng Boracay. Wala na yung mga squatter. Muntala kanyan. But anyway, ang tunay na kapahingahan po natin si Lord. Kaya nga po inawit ko kanina, times of refreshing here in your presence. There's no greater blessing than being with you. Si Lord. Si Lord lang pong kapahingahan po natin. Kung pagod ka, manalangin ka. Mag-pray ka pa rin. Marami po yung pagod. Yung basta nyo, galing siguro ng trabaho. Sino pong galing ng trabaho dito? Ayan, meron po. Alam ko po, pagod kayo, pero pinili nyo nandito kayo. Dahil alam nyo, yung kalakasan ng gagaling sa presensya ng Diyos. There was a time, nagalit po ang Diyos sa mga Israelita, sa Exodus po ito. Dahil sumamba po sila sa Diyos-Diyosan. At dapat papatayin na po ni Lord ang lahat. Sa'yo na lang, gagawa na lang akong bagong lahi sa'yo, Moses. Sabi nag-intercede si Moses, Lord, maawa ka. Mga pinili mo, anong sasabihin ng Egypt, mga ibang tao na tinanggal mo sila sa Egypt para patayin lang sa ilang. So, sabi na, sige, kanya. Pero, sige, punta kayo ng but my presence will not be with you. Sa Exodus 33,
Pwede natin pakita yung verse 2 and 3. Exodus 33, 2 and 3, para makita natin buong kwento bago ko ano po ito. Ayan po, sabi po dyan sa Exodus, I will send an angel before you. Galit po ang Diyos dito. Angel na lang ang ibibigay ko sa inyo and drive out the Canaanites. Hindi po kung may angel, good news na yon. Sabi ng Panginoon dyan, I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Lahat pong nang yun na binanggit ko na mga lahi, sabi niya, yung angel, tutulungan kayong labanan ang lahat ng mga lahing yon, sabi niya. And verse 3, go up to the land flowing with milk and honey. Wow, ang ganda po ng lupang pangako ng Panginoon. Kaya po yung land na yon, mga giants, flowing with milk and honey. Sabi, but I will not go with you. Sino pong kasama nila? Angel lang. Because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. Meron pa sinabi ang Lord dyan. Pwede natin pakita yung verse 5. No? Kasi matitigas ang ulo nyo, baka mapatay ko kayo. Sabi diyan, for the Lord had said to Moses, tell the Israelites, you are stiff-necked people. If I were to go with you, even for a moment, I might destroy you. So inulit po niya, kung kasasamahan ko, papatay ko na. Pero sabi, nag-pray dyan si Moses, Lord, sinabi mo, tinawag mo ako para ilid ang Israelites, pero hanggang ngayon, hindi mo sinasabi sinong kasama ko. Pagdating po sa verse 14, ang sabi po ng Lord, the Lord reply, my presence will go with you, sabi niya kay Moses, and I will give you rest. Ang sinasabi ng Lord dito, kapag kasama mo ang presensya ko, nandoon ang kapahingahan, wala kang alalahanin, wala kang balisa. Alam niyo ba, for 40 years, inalagaan ng Diyos ang mga Israelita, hindi po yung damit nila, hindi na luma, yung tsinelas po nila, hindi na butas. Ewan ko po kung paano sila naligo, I don't know, no, kung paano sila pero, one thing I know, merong napakatinding milagro, hindi po nasira ang mga damit nila, hindi rin nasira ang kanilang mga tsinelas. For 40 years. Siguro po hindi sila mabaho kasi nasa presence sila ng Lord. Namamatay po siguro na lahat ng mga mikrobyo po. Patay po lahat po siguro. Pero nung nagalit po ang Diyos, sabi ng Diyos, di ko na sasamahan. Pero sabi nung nag-pray si Moses, sino pong kasama kong maglilid? Ang presensya ko, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung hindi namin kasama ang presensya po, ayaw namin ng promised land. Alam niyo po, anong sinasabi po ni Moses dito? Ang sinasabi niya, ay aanin po namin yung blessing, Panginoon, aanin namin yung promised land kung wala naman yung presence mo. Remember this, walang kwenta ang mga blessing kung wala naman ang presensya ng Lord. Walang kwenta yung nagkaroon ka ng bagong bahay, magandang negosyo, bagong sasakyan, pero kung wala ka naman sa presence ng Lord, walang kwenta ang lahat ng yan. Meaningless ang sabi po ni Solomon. Kung wala ang presence ni Lord. Isipin nyo, promised land flowing with milk and honey, ibig sabihin napakayaman ng lupa, masasagana po yung mga punong kahoy po doon, pero sabi ni Moses, walang kwenta ang lahat ng yan, Lord, kung wala ang presence mo. Remember this, heaven is heaven because of the presence of God. Heaven will not be heaven kung wala po ang presence ng Lord. Kaya po langit yan dahil nandoon ang presence ng Lord. At yung heaven po nararanasan po natin ngayon. Because heaven is in our heart, the kingdom of God. Amen. Yung kapayapaan na nasa langit, nasa atin din po. Yung kagalakan na nasa langit, nasa atin din po. Kaya tayo may kapayapaan, kaya parang heaven po ang pakiramdam po natin kahit maraming problema sa mundong ito. Maraming problema sa buhay po natin. Bakit po parang meron ka pa rin kapayapaan, kagalakan? Because yung heaven talaga, it's about the presence of God. Kung pupunta tayo ng langit at wala ang Diyos doon, walang kwenta ang langit. Amen. Tandaan nyo po yan. Kung meron ka ang bagong bahay, bagong sasakyan, kung wala naman ang presensya ng Diyos sa'yo, walang kwenta lahat ng achievement mo. The presence of God ang pinakamahalaga po sa atin. It is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ito po yung manifest presence ng Lord, the third person in the Godhead Trinity.
Kaya sabi ni Moses, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? Paano malalaman na kayo ngayon nalulugod sa agit at sa mga tao mo, mga bayan mo, sabi po ng Lord, ang bayan mo, ang Israel. What else will distinguish me? In Jesus' name. What else will distinguish me from your people? No. What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? Ano pa yung kakaibahan pa namin kung wala ang presence mo? Ang sinasabi po ng salita ng Diyos dito ni Moses, na ang kakaibahan po natin bilang mga Kristiyano, nasa sa atin ang presensya ng Diyos. Amen. You need to believe. 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Nasa atin ang Lord, nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin ang kingdom, nasa atin ang heaven. Nasa atin si Kristo, greater is He. Sabi po dyan, no, greater is He that is in you than he that is in the world. Sa Colossians po, Christ in you, the hope of glory, nasa sa atin po si Kristo. Kaya nga po, dapat po pag dumating po tayo sa opisina, sa bahay, nag-iiba po yung atmosphere, yung aura. Bakit? Nasa atin ang Diyos. I remember po nung naging seryoso na ako, nung mga last years of my college, nagsiging seryoso na ako sa pagiging Kristiyano, at hindi na po ako sumama sa mga inuman, at barkada ko. Ang sabi po daw isang best friend ko pag nakikita daw niya ako, balo mo, patsiyaka kita kapag nakikita kita. Bakit ayaw kong manigarilyo? Sabi ko sa kanya, alam mo naman kung bakit. Kasi sinasama ko po sila sa church eh. Yun ay dahil sa presensya ng Panginoon. Dapat po, kayo ho ba kapag pumunta kayo umuwi kayo sa bahay, natutuwa ba yung mga kasama nyo sa bahay? Kung sasabihin, tuna na naman yung born again, hindi kayo ba't mag-preach na naman kanya? Kasi kung minsan nagiging self-righteous tayo, or yung holier than thou art, pag umuwi tayo sa bahay dahil hindi mga Kristiyano kasama natin, magsisira kayo sa kasalanan nyo. Yung paninermon po natin, parang kinokondem po natin sila. Ipakita mo muna sa buhay mo na buhay ang Diyos. Kahit sa opisina. Sa opisina ba, alam nyo ba yung sa office kapag merong nag-uusap, bigla na lang silang tumahimik? Ibig sabihin po niyan, meron silang ayaw sa iyo. Ay, tune kaya. Alam niyo po yung ganun? Tayo po yung mga Kristiyano, dapat dala-dala natin ang presence ng Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Amen. Dahil yung tunay na light, si Jesus, ang tunay na liwanag, si Jesus, ay nasa atin. Kaya tayo dapat nagliliwanag. Nakikita po sa atin si Kristo, na kahit may problema tayo, pero hindi nila mahalatang may problema tayo, lagi pa rin tayong fresh ang pagmumukha po natin. Sabi nga po ni Bishop, parang ubas, hindi po pasas. Anong gusto niyo mukha niyo? Ubas o pasas? Alam niyo po yung pagpasas na po, parang corduroy na po yung mukha niyo. Dapat laging fresh dahil nare-refresh ka kapag lagi kang nagpe-pray, nare-refresh kapag lagi kang nag-a-attend ng church, ng iyong CU. Nare-refresh po tayo sa presence ng Panginoon. Amen. Kaya tandaan niyo po, napakahalaga po ng presence ng Lord. Dito tayo nababago, natatransform. Sabi nga po ni Paul sa 2 Corinthians 3:18, sabi niya, now the Lord is the Spirit. The Lord, Jesus, is the Spirit. Kaya nga po, there is only one God. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan ang Espiritu, merong kalayaan. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, kapag nag-meditate po natin, tinitingnan natin ang glory ng Lord sa kanyang mga salita, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig. Kapag when we behold the glory of the Lord, sabi diyan, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Or sa ibang salita po, we are being transformed, nababago tayo from glory to glory. Kung matino kang Kristiyano ngayon, lalo kang tumitino. Mas matino ka dapat na Kristiyano ngayon kesa last year. Amen. May problema kung mas matino ka last year. Nagre-regress ka na, eventually magbabackslide ka, kapatid. No, tandaan mo yan, masama po yan. Mapapahamak ka. Kailangan kang manahan, mag-dwell sa presence ng Lord lagi.
para po yung apoy na nasa iyo ay yan po'y muling magliyab. Muling mag-apoy ang nasa puso mo. Amen ho ba? So sabi diyan, for this comes from the Lord who is the Spirit. Nanggagaling po yung kapag tayo nasa presence ng Lord, nag-attend ka ng church, na dama mo yung presence ng Lord. No, lalo na kapag nabaptize ka ng Holy Spirit. Sino na po nabaptize ng Holy Spirit? Hindi pwedeng hindi ka mabago. Siguradong mababago ka. Kasi nagbababad ka. Tuwing Wednesday po, meron tayong tinatawag na soaking, nagbababad sa presence ng Lord. Alam niyo po, nung panahon po namin, meron po yung tina o kaya jobos. Kapag gusto mo yung damit mo, iba yung kulay. Ngayon, lalagyan mo ng jobos o tina po yung tubig. Pag binabad mo yung damit mo na iba yung kulay, pag ahon niyan, pareho na ang kulay sanan. Ganon din po kapag nagbabad ka sa presence ng Lord, nagbabad ka sa Holy Spirit, magiging kamukha mo si Kristo. Magbabago ang ugali mo. Amen po ba? Magbabago ang ugali mo. Ito po yung pag-aaralan natin next month kung di pa darating ang Lord. Yung about sa pagiging katulad natin si Kristo. Kaya nga po, kapag tayo'y pagod, sabi ng Lord, Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kayong napapagod, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. I remember, sabi ni Pastor, nung minsan tinitignan yung bagong banyo natin dyan. Pastor, kanya, maganda merong verse dito sa harap ng banyo natin. Ano magandang verse? Sigurado ka, kako. Palagay ko ang magandang verse yan, Matthew 11:28. Come to me and I will give you rest. Alam niyo po, bagamat tinawag na restroom yan or comfort room, pero ang tunay na comfort at rest mo na, halimbawa nag-LBM ka, nako-comfort ka pag pumunta ka ng pansamantala lang yan. Pero kapag pinagaling ka ng Lord sa presence niya, yun ang tunay na comfort at rest. Amen. In Jesus' name. Excuse po. Thank you, Jesus. Number 3 na po tayo. Magtatapos na po tayo, 7:40 na. Experience the best of God's love by dwelling in His presence because in His presence, there is guidance and protection. Kapag natutunan mong manalangin, manatili, para yung inawit po natin kanina, yung, mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. No, yung pong mag-dwell tayo sa presence ng Lord, meron pong guidance, meron pong protection. Yan po ay nasa Psalms 91. Hindi ko na po bubuuin po ito. Isa po sa favorite chapter po natin, no? Ang iba po sa atin, ako po hanggang ngayon, memorize ko pang Psalms 91. 16 verses po ito. Pero two verses na po ang discuss natin. Ang sabi po sa Psalms 91, verse 1 and 2, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Shall abide, mananatili sa iyong, wala na akong tono, lilim at masumpungan ka, sasambahin ka sa dakong lihim, yung pong secret place. Sa ibang salin po, tinatawag po itong shelter. He who dwells in the shelter of the Most High. Dapat meron tayong secret place. Meron tayong, nagsisimba tayo, nag-attend tayo ng church, nag-attend din tayo ng CU, nag-attend tayo ng Bible study. Minsan nanonood tayo ng mga sermon. Pero dapat meron kang special time para kausapin ang Diyos. Meron kang date sa Kanya na lagi kang hinihintay ng Diyos na kayo lang. Sabi ng Panginoon, kapag kayo nanalangin, huwag niyong gayahin ng mga Pariseo na sa synagogue, nagpapakita silang nananalangin sila. Magtago kayo sa inyong mga closet. Ito po about prayer, about devotion. No? Kasi po dito nagpe-pray tayo in public, hindi po yung devotion. Yung devotion na, ito po yung sinasabi ni David, He who dwells in the secret place of the Most High. Yung ikaw ay nananahan doon sa dakong lihim ng banal na Diyos, shall abide under the shadow of the Almighty. Meron kang protection. Parang isa pong inahin ang Diyos or parang siyang agila ng kanyang mga sisiw ay nakalukob po sa kanya. At yung shadow po, ibig sabihin po niyan, kapag may shadow, hindi po yan malayo, malapit ka sa Diyos.
nasa iyo ang Diyos. If you dwell in the secret place. And then I will say of the Lord, He is my what? My refuge, my fortress, my God. In Him I will trust. At pag babasahin niyo po yan, no? You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Meron pang sinabi po dyan sa Psalms 91, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. If you make the Most High your dwelling, no, there is no disaster, no pestilence, or kahit ano pong famine will not come near your tent or your house. Because you learn to pray, praise, and worship the Lord in His presence. Amen. Noon po, nung hindi pa nakahiwalay sa kwarto ang aming mga anak, magpe-pray po ako, yung pinaka-secret place ko po yung aking sasakyan. Kapag masakit na masakit ang pakiramdam ko, doon po ako sisigaw, Lord, 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 help me, Lord. Sumisigaw po ako sa yun po yung secret place ko. Mapagabi man, umaga, tanghali, pag nasa bahay po, nandun ang sasakyan ko, doon po ako magpe-pray. Pero ngayon, nasosolo ko na po ako minsan ang kwarto. At pag kahit tulog po ang bisis ko, hindi po siya nagigising kahit nagpe-pray po ako at nagwo-worship. Kung minsan po, magpe-pray po ako, kapag talagang pagod ako, magpe-pray lang po ako ng konti. Lord, mamaya gisingin niyo po ako. Pag nakabawi na po ako, doon po ako magpe-pray ng mahaba-haba at magkikipag-date sa iyo. Alam niyo po yun? Kaya kung minsan gigisingin ka ng Lord, anong oras? 2:00, 3:00. Kapag nagising ka ng ganong kapatid, ginigising ka ng Lord para makipag-fellowship sa Kanya. Kapag nakipag-fellowship ka sa Lord, remember, mararanasan mo ang pinakamabuti sa pag-ibig ng Diyos. If you want to experience the best of God's love, pag ginising ka ng Diyos sa iyong paghimlay, sa pagtulog mo, tumayo ka kapatid, umupo ka, kung pwede kang lumuhod ka. Pwede rin pong nakahiga. Lalo na kung hindi naman po kasalanan. Si David po nakahiga po, minsan higa siya nananalangin. Di ba sabi niya, binabasa ko ang aking bed, ang aking higaan, ng aking luha. So ibig sabihin po, habang nakahiga po siya, nananalangin po siya. Ano man po ang posisyon, ang importante, ang posisyon ng puso mo. Nasa puso po ang pagpe-pray po natin. Amen po ba? Kaya po si Daniel, meron din po siyang protection. Remember Daniel? Nainggit po yung mga kasama niya, mga governor at mga administrator. At ang pinagawa kay Haring Darius, walang mananalangin kahit kaninong Diyos, kundi kay Haring Darius lang. Si Daniel, regular po siyang nagdudwell sa secret place po niya na nakaharap sa Jerusalem. At hindi po siya natakot doon sa decree ni Haring Darius na hindi ang manalangin sa ibang Diyos ipapatapon sa mga gutom na leon. Pero anong ginawa ni Daniel? Nagpatuloy pa rin po siyang nanalangin. At sinumbong po siya, to make the long story short, itinapon siya sa mga yungib ng leon. Pero merong protection ng Lord. Nagising ng madaling araw. Hindi nakatulog si Haring Darius. Naniniwala siya, boy si Daniel. Ang sabi niya, Daniel, liligtas ka ba ng Diyos mo? Buhay ka ba? Sabi niya, opo, mabuhay kayo, Haring Darius. Nagpadala ng anghel ang aking Diyos at lahat ng mga leon ay pinatahimik niya. Pero nung nagalit ang hari sa mga gobernador na inuto siya, ginawa siyang Diyos kasi. Pati pamilya po, hinagis po sa lions den. Nasa itas pa lang, kinain na sila ng mga leon. Bakit po si Daniel protektahan? Hindi natakot si Daniel. Hindi kinompromise sa Daniel yung pagpe-pray niya. Alam niyo po kapag nasa labas po kayo, kung kailangan niyo mag-pray po kayo. Nasa fast food po kayo, nasa restaurant, kailangan mag-pray, hindi po yung kanya-kanyang ka. Amen, hamon po kayo. Pakita mo na nagpe-pray ka talaga. Huwag kang mahiya. Dahil buhay ang Diyos. Sabi ng Lord, kung hindi mo ko ikahiya, hindi rin kita kahiya sa langit. Pag kinahiya mo ko sa lupa, ikahiya rin kita sa langit. Sino po dito ang magiging matapang na magpe-pray kahit sa labas? Amen. Iba po yung devotion, yung secret place. Pero yung gusto mong pag-pray yung katrabaho mo, o anong problema mo, ganyan-ganyan. Pag-pray mo yung katrabaho mo, ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang power na para pagalingin, para bigyan ng comfort yung kapwa-tao mo. Amen po ba? Amen. Now, remember po ang mga Magi.
Mas kilala po sila sa 3 hari pero hindi po sila talaga 3. Marami po sila. Mga Magi po. Kilala niyo po yung mga Magi? Hinanap po nila yung presence ng Lord. Yung physical presence niya. Nung nahanap po nila, nag-worship po sila. And to make the long story short, nung pong gabi na naginip po ang marami sa kanila, ang sabi ng Panginoon, huwag na kayong babalik sa dating daan. Hindi niyo po nakuha. Sasabihin ko muli. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga Magi, huwag na kayong babalik sa dating daan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang babalik sa dating daan. Amen. May training leader ng dating daan. Huwag kayong babalik sa dating daan na sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa ibang daan at kasi may planong masama si Haring Herod. At dahil po sa presence ni Lord na protektahan ang mga Magi. Alam niyo po, if you want your family to be protected, turuan yung pamilya nyo na mag-pray. Kayo po, mag-pray po kayo. Ang mga family ko po, kapag po sila, halimbawa, ginagabi po, Daddy, na pupunta pa kami sa ganito, kahit po ang misis ko, gagabihin ako, isa lang word po ang reply ko, pray. Because I cannot protect them. Kahit kasama mo po sila, you can never protect yourself and your family. Only God can protect us. And that's why we need to dwell in His presence. Sabi po ni David, Psalms 32 verse 7 and 8, You are my hiding place, you will protect me from trouble. Ang sabi po ni David, you are my... Alam niyo po yung awit na you are my hiding place? Sino po nakakalam nun? No? Ayun, meron po, you are my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. No, ito po yung awit na nasa Psalms. Sabi ni David, you are my hiding place. You protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Verse 8, sumagot ang Diyos. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Kapag ginawa mong secret, ginawa mong hiding place, yung pagpe-pray mo kay Lord, your secret place, yung dakong lihim po natin sa Panginoon, lagi kang nagpe-pray, siguradong bibigyan ka ng wisdom ng Lord. Hindi ka na mabubudol. Kapag lagi ka nagpe-pray, hindi ka mabudol. Alam niyo po, may mga member po tayo, buti, hindi ko na alam yung mga pangalan nila, nabudol-budol doon sa naniwala po silang, pag nag-invest sila ng 500,000, every week, bibigyan sila ng 30,000. 1 month lang, wala na. Wala pong iengkot na ganyan, no? Yung pong malaki yung interest. Ano po yung produkto na napakalaki interest? Daig pa ba ng drugs? Wala pong produkto na napakalaki interest para kayong lahat bigyan ng interest na napakalaki. Wala po. Bakit kayo naloko? Bakit naloko po yung iba? Dahil sa gahaman, sa pera, love for money. Ay, yung iba po sa balita, pag napapanood ko, milyon ang ini-invest. Then, tapos iba, bibigyan po sila 30,000 a week, ganun ho. Pero anong gagawin po nila? Dahil nakita nila totoo, i-invest pa po yung naipon nilang 30,000 a week. Pagdating po ng 1-2 buwan, bye-bye na, goodbye na. May mga Kristiyano po tayong member po natin, hindi sila nabudol dahil lagi silang nagpe-pray. Wag po, kaya mabubudol ka pag hindi ka nagpe-pray at pagmahal mo ang pera. Kapag ang Bible, ang sabi po ng Proverbs, mas mainam na lumalago ang pera mo ng dahan-dahan kesa sa galing sa masama. Alam niyo po, si Bill Gates napakayaman, bakit hindi niya sinishare yung mga interest niya? Yung mga interest sa mga pera niya. Kasi po kapag yumayaman ng tao, sinosolo yan. Kasi natural na sakim ang tao. Kahit hindi po sakim, kayo po may business na maganda. I-share niyo ba? O alam mo, mag-invest ka sa negosyo ko. Hati tayo. Hindi po, magugulo lang po kayo. Pero kapag nagpe-pray ka, tuturuan ka ng Diyos na maging kontento. Sabi niya, I will counsel you, teach you the way you should go. Mapoprotektahan ka. Meron na ba sa inyong nabudol-budol na?
Praise the Lord. Amen. So, pwede natin pakita yung last quote. To experience the best of God's love. Sino gusto ma-experience yung best ng God's love? Ang sabi po dyan, continually pray, praise, and worship Him. Saan? Everywhere. Kailan? At all times. So, to experience the best of God's love, continually pray, praise, and worship Him everywhere at all times. Amen po ba? So, sino pong mananatili sa dakong lihim ng Panginoon? Laging magpe-pray, laging magwo-worship. Magsabi po ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po tumayo. Mag-review na po tayo. Experience the best of God's love by dwelling in His presence. In His presence, there is fullness of joy and peace. In His presence, there is rest and transformation. In His presence, there is guidance and protection. And as we are being served po ng mga communion ushers, let us worship Jesus. Let us thank God for His goodness po sa ating mga buhay. Hallelujah.